Naruto series pang-apat na yugto, paliwanag. Pumasa o nabigo, survival test. Sa loob ng isang silid-aralan sa academy, hinihintay ni Naruto, Sasuke at Sakura ang pagdating ng kanilang Jonin sensei na si Kakashi. Bilang parusa sa pagkahuli, nagpasya si Naruto na gumawa ng kalokohan sa kanya sa pamamagitan ng paglalagay ng pambura sa pisara sa pagitan ng pagbubukas ng pinto upang mahulog ito sa kanya kapag binuksan niya ang pinto. Itinuturo ni Sasuke na ang isang piling ninja ay hindi kailanman mahuhulog sa isang bagay na tulad nito, ngunit sa kanyang sorpresa, ginagawa niya ito. Nakakatuwa si Naruto at si Sakura din ng palihim. Ang aksyon na ito ay nagiging sanhi ng Kakashi na panlilibak sa kanila sa pamamagitan ng pagtawag sa kanila na idiots, na labis na ikinadismaya. Ipinakilala ni Kakashi ang koponan. Sinabi ni Naruto na gusto niyang maging Hokage balang araw. Namumulan lang si Sakura at sumulyap kay Sasuke, at ipinahayag ni Sasuke na ang kanyang layunin ay pumatay ng isang tao. Pagkatapos ay sinabi sa kanila ni Kakashi na sasailalim sila sa isang survival test bukas ng umaga, na tutukayan kung alin sa 27 graduates ang ipapadala sa academy, na may posibilidad na mabigo ay 66%. Bago sila paalisin, sinabihan din niya ang mga ito na laktawan ng almusal kung hindi ay susuka sila. 5 AM kinabukasan, dumating sina Naruto, Sasuke at Sakura sa itinalagang lugar gaya ng itinuro. Gayunpaman, muli, dumating si Kakashi ng huli, na ikinagalit nila. Sinabi ni Kakashi na may dumaan na itim na pusa kaya kinailangan niyang pumunta sa malayo. Pagkatapos ay sinabi sa kanila ni Kakashi na kailangan nilang kunin ang isang kampana mula sa kanya sa tanghali, at dahil dalawa lang, ang isa sa kanila ay hindi lamang mabibigo ngunit itatali sa poste ng puno at manunood habang kumakain ang iba. Napagpasyahan ni Sakura na pinalaktawan sila ni Kakashi ng almusal para mas mahirapan ang pagsusulit. Sa sandaling magsimula ang pagsubok, silang tatlo ay umalis at nagtago. Sa ibang lugar, tinalakay ni Iruka ang third Hokage tungkol sa kanyang mga alalahanin kay Kakashi at ang pagsasanay na dadanasan ng kanyang mga dating estudyante pagkatapos makarinig ng mga chismis. Naiintindihan ni the third Hokage at binigyan niya si Iruka ng isang libro na nagdedetalye sa mga trainees na nakapasa at nabigo sa ilalim ng pakpak ni Kakashi. Laking gulat ni Iruka, wala ni isa sa kanila ang nakapasa. Bumalik sa lugar ng pagsasanay, tulad ng komento ni Kakashi na mahusay na nakatago ang kanyang koponan, ipinaalam ni Naruto ang kanyang presensya at sinisingil siya. Walang pag-aalinlangan na inilabas ni Kakashi ang kanyang aklat na Aika-Aika at iniiwasan ang lahat ng mga pag-atake ni Naruto, bago lumitaw sa likuran niya at ginamit ang 1,000 taon ng kamatayan upang ipadala siya sa tubig. Gumagamit ang Naruto Returns ng Shadow Clone Technique para matalinong makaabala kay Kakashi dahil may isa siyang sumilip sa likod niya. Sa sorpresa ni Naruto, habang naghahanda siya sa isang suntok sa pinigilan na Kakashi, nalito ni Kakashi si Naruto na iniisip niya na ginawa niya ang kanyang sarili sa clone ni Naruto. Naging sanhi ito ng pag-atake ng mga clone sa isa't isa, ngunit sa totoo lang, ginamit ni Kakashi ang body flicker technique upang ilipat ang isa sa mga clone ni Naruto sa kanyang sarili. Matapos ay disperse ni Naruto ang kanyang mga clone, nakita niya ang isang kampana sa lupa at tuwang-tuwang kinuha ito, ngunit naging isang bitag ito habang si Naruto ay nakabitin ng patiwarik ng isang lubad na nakakabit sa isang puno. Lumitaw si Kakashi at tinuruan siya. Sinamantala ni Sasuke ang pagkakataong ito para salakayin si Kakashi mula sa mga puno gamit ang shuriken at kunai na tumatama sa Jonin. Kung gusto mo ng ganitong content, pa-react ng post at mag-follow ka na din para ma-notify ka sa susunod na video.